Kinabukasan nagtipon ang dalawa sa kinaroroonan ni Gojo upang maghugas ng peluka ngunit nang ipinapaliwanag ni Gojo kay Marin kung paano ito gagawin hindi maiwasan ni Marin na makita si Gojo na parang ito ang kanyang magiging baby daddy. Samantala dumating si Kaoru sa bahay at pagpasok niya nakita niya si Gojo na binabati siya kasama si Marin sa tabi niya na halos ibalik si Lolo sa ospital. Matapos ipaliwanag ang katotohanan tiniyak sa kanya ni Gojo na walang pumalakpak na nangyari na ikinagulat ni Marin ng kaunti. Nang makita ang kasuotan pinuri ni Kaoru si Gojo para sa kanyang trabaho ngunit habang pinag-uusapan ito ng dalawang lalaki si Marin ay nasa likuran na pagtanto na siya ay nahulog sa pag-ibig kay Gojo. Hindi niya napigilan ang kanyang pananabik ngunit sa oras na iyon ang kanyang tiyan ay kumakulom at habang siya ay nahihiya dito inalok siya ng mga ito na maghapunan sa kanilang lugar. Pagkatapos sabay silang kumain at pagkatapos malaman na si Gojo ay nawalan ng parehong mga magulang ipinaalam sa kanya ni Marin na nawalan din siya ng kanyang ina habang ang kanyang ama ay nagtatrabaho sa malayo. Hinakay siya nitong mag-isa na magluto para sa kanyang sarili at kapag ipinakita niya sa kanila ang pagkain na karaniwan niyang kinakain na tila isang plato ng cholesterol nag-aalala sila at nag-aalok na siya ay kumain ng hapunan sa kanila ng mas madalas na masaya niyang tinatanggap. Nang maglaon inihatid ni Gojo si Marin sa istasyon at bago siya makapagpaalam hinihiling niya na sana ay nagtagal pa siya. Sa tren malalim ang iniisip ni Marin kung paano sinabi ni Gojo sa kanyang lolo na hindi sila nagpalakpakan. Kinabukasan umuulan at nakahanap si lolo ng isang basang-basang babae sa labas kaya niyaya niya ito sa loob sa pag-aakalang bahagi siya ng harem ni Gojo. Nang maglaon ipinaalam ni Kaoru kay Gojo na narito ang kanyang kaibigan bago umalis at natarante si Gojo hindi alam kung sino ang dinala ng matandang umuto. Mabilis niya itong hinarap ngunit binati siya ng isang batang babae sa kanyang bathing suit at nang bigla siyang madulas nakita ni Gojo ang kanyang inihaw na baka.